kababayan. O ito pa, another usapin po mga kababayan, hinggil po dito kay Bato de la Rosa ang pag-uusapan na naman natin. Teka lang. Ayan. Pag-usapan natin mga ka-GPnatics yung panggigigil ni Senator Bato de la Rosa dito kay Attorney Claire Castro. Meron po kasi mga kababayan, 'di ba nababalita po na kung saan po itong si Digong Duterte, mga kababayan ay tila butot balat na ito. Pero ayon po sa kanyang dating asawa, mga kababayan, he is much healthier now compared to doon po sa dati niyang anyo, dating anyo, dating kalagayan, mga kababayan. Eh ngayon, dahil nga po sabi nila maaari daw mamatay anytime kung may mangyari daw masama dito kay Digong Duterte, mga kababayan, ay magkakagulo daw or ito daw po ay magiging simula, magiging dahilan po ng pagkakagulo ng Pilipinas, ng ating sambayanang Pilipino. Mga kababayan, yan po ang sinasabi ng kanilang mga kaalyado. Pero ang sagot ni Atty. Claire Castro, mga kababayan, na ikinagalit ni Senator Bato, para daw po lumakas, mga ka-GPnatics, etong si Tatay Digong Duterte nila, ang gawin ay ito, mga kababayan. Pasaway din si Atty. Claire. Sabi po, mga kababayan, ni Atty. Claire, sabi ni Bato muna pala, malaking kabastusan ang sinabi ng babae na yan. Yung ganon na pananalita na napaka-insensitive at napaka-arrogante at talagang balasubas na sagot yon. Hindi yon dapat sagot. Babae pa naman siyang naturingan kung makapagsalita ng ganon ay parang napakabastos talaga. Ano ba ang sinabi ni Atty. Claire, mga kababayan? Sarabi lang naman niya, di mag-exercise siya. Di ba? Yun lang naman ang sinabi ni Atty. Claire, mga kababayan, kay Digong Duterte. Ang tangi po nakakapagpaayos ng kanyang katawan ay mag-exercise ang matanda. Di ba? Nagalit nga po itong si Senator Bato, mga kababayan, yun daw ay kabastusan, yun daw ay kaarogantihan. Aba, nagpapayo lang naman yung tao na dapat si Digong Duterte ay mag-exercise. Di ba? Baka naman kasi, mga kababayan, ang ginagawa ni Digong Duterte doon ay paupo-upo na lang, pahiga-higa na lang. Kasi nga hindi na po nababanat yung kanyang buto-buto. Hindi na po nababanat ang kanyang buto. Buto-buto. Sorry. 'Di ba? Wala nang night duty, kaya wala na. Hindi na mga kababayan, hindi na napipirmes. Hindi na po yung kanyang mga ugat-ugat, yung kanyang mga dugo-dugo ay hindi na nabubuhay. Nakakatuwa tong si Senator Bato, mga kababayan. Bakit kanyo? Yung salitang kabastusan, yung arrogante, insensitive, nasasabi mo ngayon yun, Senator Bato? Samantalang, mga kababayan, nung ikaw ay isang PNP chief, di ba? Nung PNP chief ka, anong nangyari doon sa mga biktima po ng extrajudicial killings? Anong nangyari doon sa mga biktima na di umano, sabi niya, biktima daw ng mga adik? Ang sabi ni Bato, mga kababayan, sige, puntahan ninyo. Alam nyo naman ang bahay, sunugin nyo. Hindi ba siya insensitive doon, mga kababayan, mga ka-GPnatics? Di ba? Yun ay pagiging insensitive. Biruin nyo, at hindi lang pagiging insensitive basta-basta yon. Parang hindi rin po niya iginalang ang ating saligang batas dahil gusto niyang ilagay ang batas sa kamay ng mga biktima po daw di umano ng mga adik. Pero hindi ko pinagtatanggol yung mga adik, pero bawal naman, mga kababayan. Susunugin, tinuruan mo na sunugin yung bahay ng mga adik. Parang, mga kababayan, anong lalabas nun? Di ba, arsonista? Yung mga kababayan natin, pag sinunod ka, kaya mo ba na sila ay panindigan? Kaya mo ba na sila ay kampihan? Kaya mo ba na magbigay ng tulong sa kanila kung sila ay makukulong? Di ba? Mga kababayan, alam nyo po ang kaso ng arson. Alam nyo rin ang kaso ng pagpatay. Arson, may pagpatay pa, patay ka dyan.
Samantalang yung binigay na statement ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, palagay ko naman, tama lang naman yun. 'Di ba? Para maging healthy po ang isang tao, para tumagal pa ang kanyang buhay, mag-eksersisyo. Or mag-ehersisyo, sorry, eksersisyo. Hala ka. Ehersisyo. Mm. Sabi nga ni Sir Leo, si Bato nga, ang bastos magsalita lalo na kapag nasa hearing. Hindi ba? Mga kababayan, akala nila sila ay mataas na tao na, akala nila Diyos na sila sa tingin nila. Kung magpahayag ng salita itong mga ito. Bastos din yun, napaka-insensitive din doon. Sabi ni Renato Gabutan, Hoy Bato, wala kang panama kay Attorney Claire Castro. Kung di batihan lang, gunggong kang Bato kang senador ka. Wala ka naman kwenta, useless ka pa. Bato, puro palpak lang ang ginagawa mo. Hala ka. Di ba? Mabuti nga si Digong dumaan sa due process, pero yung EJK victims, wala na. Hindi na nagsasalita. Buto-buto na, mga kababayan. Kinain na ng lupa. Kinain na po ng mga bulate yung kanilang mga katawan. Pero si Digong, butot balat lang. Pero, di ba? Grabe. Magsalita, akala mo, napaka-perfecto nilang tao. Galit lang talaga sila kay Claire Castro kasi si Claire Castro, derechahan. Wala ring preno, mga kababayan. Totoo lang naman yung kanyang sinasabi. Pinipilit, di ba, ang narrative kasi nila, mga kababayan, si Digong Duterte mahina na. Di ba? Yan ang narrative nila, mahina na, kaya kailangan po ito na ma-house arrest na lang, palayain. Mga ka-GPnatics, yan ang gusto nilang mangyari. Kaya po nabitawan ni Attorney Claire Castro, hindi na kailangan. Mag-exercise lang yan. Siguradong lalakas ang katawan yan. Oo nga naman kasi. Tingnan nyo napaka-special naman ng treatment nyo kay Digong. Si Digong Duterte kumakain ilang beses isang araw. May sarili pong kwarto. Baka naka-aircon pa yan. 'Di ba? Kahit sabihin mo na yun ay kulungan, mga kababayan, kita nyo buhay pa. Binigyan ng due process. Binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Pero, bakit ba siya napunta dyan? Yung mga biktima, mga kababayan, nakalagay na, nakalagak, 6 feet below the ground. Yung iba, hindi pa makita. Sabi, yun daw ay biktima or yun daw ay biktima ng COVID, pero may bala sa ulo. Tapos si Digong gusto ninyo palayain? Si Digong gusto ninyo, mga kababayan, ilagay sa house arrest custody? Anak ng tinapa naman. My God. Diba? I hate drugs. Sabi ni Los Angeles, Hoy Stone, anong masama sa exercise push-ups? Hala ka. Wala naman masama doon, di ba? Hindi lang kasi nila matanggap, mga kababayan, gusto nila mabigyan ng special treatment itong si Digong Duterte. Gusto nila ang lahat ng kanilang ipagagawa sa gobyerno ay susundin sila. Kagaya po nung reconciliation daw, sige, reconciliation. Handa ang Pangulo, pwede naman. Pero gusto ninyo may kondisyon? Anak ng baka. Mga kababayan, pabor lahat sa inyo? Kahit pa sabihin natin, si Pangulo, si PBBM ang Pangulo dito, wala pa rin siya magagawa. It should be, mga kababayan, the ICC's decision kung ano po ang kanilang magiging desisyon sa diyan sa katayuan ni Digong Duterte. Wala po kayong magagawa. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, dahil yan po ay hawak na ng ICC. Sa probinsya, yung bato ginagamit sa paghilod ng katawan. Hindi lang yun, mga kababayan. Sa probinsya namin, ginagamit ang bato para lumambot ang buto. Diba? Yung mga niluluto ninyo, yung mga karne, mas mabilis po ang paglambot niyan. Kasi yung mismong kawa o kaya yung nilalagyan ng bato yan, ang bilis lumambot ng mga gusto nyong palambutin.
Sabi ni Zoe, Go Philippines 3.0, aba, parang nasa 5-star hotel, iba ang kulungan din eh. Sa Europe at iba rin yung kinalalagyan ni Donene ngayon, sa summer din eh, naka-aircon pa. Yan. Oh, kita nyo, naka-aircon pa. Samantalang mga kababayan, yung mga pinatay mo, yung mga pinatay ninyo, 'di ba? Yung mga biktima, oh, nasaan? Nasa lupa, hindi na kayang kausapin. Oh, pwede mong kausapin, ikaw nga lang, walang sasagot sa'yo. 'Di ba? At matindi pa noon mga kababayan, makikita mo, oh, wala na yung physical na anyo, buto na lang. Eh si Digong Duterte, mga kababayan, mukha lang kalansay. Mukha lang itong, 'di ba, pinag-iwanan ng kanyang mga balat, ng kanyang mga laman, pero buhay pa rin, nakakausap. Diyos ko. Yung bato